daw sila ng tingin, kinutuban na raw siya na masama. Pagbaba ko, palabas siya dyan, tumingin siya sa akin ng yung mas, parang may kutob ka na talaga, parang hindi maganda ang tingin niya sa akin. Agad siya nagulat sa Pasay Police para ipahanap ang kanyang taxi na may plakang TXU 140, kulay puti at may body marking na Maria Rena. Nasa loob din ng taxi mahigit 2,000 piso niyang kinita kahapon. Ayon sa pulisya, modus operandi na raw ng mga suspect na mag-abang ng mga driver na iiwanang umaandar sa sasakyan o hindi nakalakang pinto. Ang matindi pa rito, may ilang kaso na raw na ginamit ng mga suspect ang ninakaw na taxi para magsakay ng mga pasahero na kanilang hold upin. Isa rin yun yung magiging modus nila na kapag nakapagsakay sila ng pasahero, pwede nilang gamitin pang hold up ulit. Then later on, bibitawan din nila yung sasakyan. Ayon ng pulisya sa mga motoristang bumibiyahe tuwing gabi, maging alerto sa paligid at siguro ay nakalakas sa sasakyan at nakapatay ang makina tuwing bababa. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. 4 na hinihinalang miyembro ng Marteha Briones Carnapping Group na aresto sa Quezon City. Bukod sa carnapping, sangkot din ang grupo sa pang-hold up sa ilang apartel at motel sa Metro Manila. Darito ang report ni Marisol Abdurrahman. Sari-saring baril, ATM cards, ID at mga resibo. Ilan lamang ito sa mga nakuha ng QCPD Anti-Carnapping Unit nang makorner nila ang mga miyembro umano ng Marteha Briones Carnapping Group sa kahabaan ng Roosevelt Avenue, kanto ng Baler. Huli ang 4 na miyembro ng grupo, sakay daw ng asul na Honda na ayon sa mga otoridad ay carnap vehicle. May kikitain daw ang grupo sa nasabing lugar para muli na namang mambiktima. Inaantay niya yung grupo. Pagsakay nila, yun, check natin. Nilapitan na sila ng operatives. Wala naman po. Wala naman pong nag-resist. Wala naman. Okay naman. Kaya walang encuentro nangyari. Ang Marteha Briones Group ang isa raw sa mga malalaking crime groups na nag-ooperate sa NCR, Regions 3 at 4. Pag high-end vehicles, talagang binibenta nila yon because of the demand ng high-end vehicles. Pagka low-end, pera-pera na yun para magamit sa hold-up. Pero di lang daw carnapping ang ginagawa ng grupo. Sa katunayan, ang grupo raw na ito ang nasa likod ng mga pang-hold up sa mga apartel at motel sa Metro Manila. Ang gwardyang si Edward Mariano, inagawan pa raw ng baril. Yung ginaid ko po sa parking area, tapos bumaba lang po isa, tinutukan ako, tapos pinatalikod po ako Tapos tinulukan po ako ng 2, tinutukan din po ako. Hindi nga raw sukat akalain ng mga kahera ng apartel na carnappers at hold-uppers pala ang 2 sa grupo na 1 linggo nang naka-check-in sa kanila. Yung baril yung 2, regular customer na po namin kaya namumukhaan ko. Bali mga sunod-sunod po silang nag-check-in dun yung mga 1 linggo po. Malaking bagay raw ayon sa HPG ang pagkaka-neutralize ng isa sa mga carnapping group sa bansa. Pero hindi raw nangangahulugan na titigil na ang carnapping dahil marami pa rin daw mga kilabot na grupo ang patuloy pa rin pinaghahanap. Kabilang narito ang ONAD Group, Lintag, Bonifacio at remnants ng Dominguez Group. Yung expert ng carnapping sa isang grupo rin ang kinukuha nila dahil hindi sila pwedeng kumuha ng ibang ang expertise niya, ibang krimen din dahil kuminsan pumapalpak yun dun sa kanilang operasyon. Para sa unang balita, Marisol Abdurrahman, reporting. Isang linggong prayer of reparation ipinag-utos ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales sa mga simbahang sakop ng Archdiocese of Manila. Ito raw ay para humingi ng kapatawaran sa umano'y pambabastos sa imahe ni Cristo, kasunod ng kontrobersyal na exhibit sa CCP. Narito ang report. Mga nagsidapang pari at nakapaang deboto sa pamamagitan ng tinatawag na Rites of Atonement, inihingi ng mga sakop ng Sacred Heart Parish noong Biyernes ng Kapatawaran ang anilay mga lumapastangan sa imahe ng Panginoon sa kontrobersyal na art exhibit sa CCP ng artist na si Medeo Cruz. Ngayon, prayer of reparation o panalangin ng pagbabayad puri naman ang iniutos ni Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales sa mga Katolikong sakop ng Archdiocese ng Manila. Sa website ng CBCP, sinabi ni Rosales na abot kaluluwa na ang pambabastos na dinanas ng mga Katoliko at Kristiyano dahil sa exhibit. May tuturing daw itong sacrilege at blasphemy.
Ang panalangin ng pagbabayad puri darasalin na nakaluhod sa lahat ng misa simula August 22 hanggang August 28. Idineklara naman ang August 26 bilang Day of Penance, araw kung kailan hinihikayat ang mga Katoliko na magsagawa ng pag-aayuno at iba pang uri ng pagsasakripisyo. Ang lahat ng ito bilang pagpapahayag daw ng pagsisisi sa mga pagkakasala sa Diyos. Para sa unang balita, Steve Delisan reporting. Samantala, isa pang healing mass ang nakatakdang isagawa mamaya para sa mabilis na paggaling ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Kahapon, naging emosyonal ang ilang kaibigan ng dating Pangulo na dumalo sa misa sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. Narito ang report ni Julius Segovia. Sa misang alay para kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, isang notebook ang pinaikot para makasulat ng mensahe ang mga dumalong kaibigan at kaanak. Bahagi daw ito ng serye ng healing masses para kay Ginang Arroyo na nasa coronary care unit pa rin ng ospital at nagso-soft diet pa rin. Yan ay habang pinapagaling ang impeksyon sa kanyang cervical spine para malagyan muli ng mga titanium plate sa isa na namang operasyon. We'll pray that she can be healed. We may have many differences and many ideas about the president. The fact is, whether she's president or not, she's a woman that needs compassion. Itinanggi rin ng ilang kaalyado ng dating Pangulo ang mga balitang lumala ang lagay nito at kakailanganing dalhin sa ibang bansa. Hindi rin daw nagsasakit-sakitan si Ginang Arroyo. My God, I hope they will undergo the same kind of situation so they will not speak like that. That is so cruel and unfair. All these people saying like that, I think they're not Christians. Si Attorney Raul Lambino, na tagapagsalita ni Ginang Arroyo, ang itinuturong umano'y pinagmula ng balitang lumala ang lagay ng dating Pangulo, todo tanggi. Sabay pasaring ng mga kalaban sa politika raw ang nagpakalat nito ng mali impormasyon. Sagot naman ng palasyo. The problem with Attorney Lambino, or Attorney Lambino, is that he made a statement. In his turnaround, sinabi niya, hindi niya sinabi yon. He denied the statements he made. At the same time, he hit the government of witch hunting. Well, in the first place, kung hindi siya nagsalita, di walang problema. Pero kailangan bang dalhin sa ibang bansa o hindi? Mananatili raw sa ngayon sa immigration watch list ng dating Pangulo. Lalo't wala naman daw request na alisin ito sa watch list ayon sa Department of Justice. Kaugnay niyan, nagain ng panukala si House Minority Floor Leader Edsel Lagman para ilimita sa korte ang kapangyarihan sa pagbabawal sa paglalakbay ng isang tao. At sa panukala, ang mga nasa watchlist ng Department of Justice, hindi pagbabawalang maglakbay kung walang pinal na hold departure order mula sa korte. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Pananaksak sa Jersey Island, United Kingdom, 6 ang patay. Sa unang chika, bumibisita ang Hollywood socialite na si Paris Hilton. Excited nang makita ang mag-asawang Manny at Jinky Pacquiao. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita. Masarap ang gising tuwing umaga sa unang hirit. Kasama ang CDO Ulam Burger, 14 pesos lang. Can afford mong mag-beef. Alam niyo ba na ang dahon ng malunggay kapag hinalo sa mga ingredients